Hi guys, and welcome back po sa Star Page Philippines. And this video, gawin po natin ang weekly horoscope for September 23 hanggang 29 para po sa mga tao na meron pong Sun, Moon, and Rising sign na Virgo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po natin yung video. Kung hindi nyo po alam pa kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo at para saan ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Ngayon po tandaan natin na yung mga readings na gagawin po natin, they are for guidance purposes. So, gamitin natin yung free will natin na maayos. And sa mga nais po na sumuporta po sa ating channel, you can use the join button or yung thanks, yung my heart, or you can send a donation via GCash or Maya. Number is below po. And also, yung sa mga naghahanap po ng private reading or spellworks po, you can message me directly na po sa aking personal account in Facebook. Yung link is nasa description ng video. Virgo, check natin. Kamusta ka na ba? Okay. So we have here, una is yung page of and clean it up. Okay. Well, page kasi, ano ba put into the right words? Ang page kasi is the younger, ano to, younger female energy. Now, si Cups kasi is about the emotions and about the heart. And of course, yung oracle card natin, literal, clean it up. So, andoon na medyo kailangan natin harapin muna ang ating mga emotions, Virgo, for today's video. Andoon na, the cards is advising na it is time that medyo asikasuhin natin yung mga nararamdaman natin. Yeah, andun na ang dami sa inyo sa House of Virgo, nakakaranas kayo ng a lot of blessings in the last few weeks. Parang andoon na ang dami nag-a-align para sa inyo. May mga nakikita kayo mga improvements, maliit man yan, still an improvement. Nakakita kayo ng changes sa life nyo. And doon sa paligid nyo, pwedeng sa career, nagkakaroon na, nakikitaan nyo siya ng magandang bagay. Now, the card is also advising na medyo, sige, things, medyo maganda naman yung mga nangyayari sa paligid mo. Why not this time, focus naman tayo doon sa isang importanteng bagay sa buhay mo at that is yung ikaw. Ano ba yung mga kailangan mo ngayong harapin? Ano yung mga emotions na medyo kinukubli mo? Ano yung mga nararamdaman mo na medyo nine-neglect mo muna? Ano yung mga bagay na you are trying na lagyan ng band-aid? Kumbaga sa sugat, ano yung mga sugat na kailangan nating buksan or kailangan mong buksan at medyo bigyan ng kaampatang lunas. Kasi hindi naman pwede na puro tayo band-aid ng band-aid lang. That is very wrong. Kasi kung puro tayo band-aid remedy, ang ending natin dito, 'di ba? 'Pag hindi ang sugat kapag hindi siya nabigyan ng ampatang lunas, mabubulok siya and it will cause problems. So, magkaka-infeksyon, um, doon sa tao or doon sa sugat. So, eto na ngayon yung moment na medyo kailangan natin masakit man, pero kailangan. Kasi yun naman talaga, 'di ba? Ewan ko, ako naranasan ko na dati na nilinis yung sugat ko kasi may pus. Dati English para medyo maganda. May pus kasi siya. Ang sakit, pero alam mo yun kasi nilalagnat ako nun, bata pa ako nun, eh. And it's because of yung pus. So, walang choice, kailangan tanggalin yun. Ang sakit, promise. Tapos, hindi pa yata, hindi uso sa magulang ko yung agua-oxinada. Alcohol talaga, be. Literal, binuhos. Pero you know what? Gumaling agad yung lagnat ko. Parang in just a few hours, nawala siya. Then, gumaling yung sugat ng maayos. Same thing with you. If you want, gusto mo ma-achieve pa yung magkaroon ka pa ng major changes sa life mo, kailangan i-address natin yun. Hindi natin siya pwedeng i-band-aid ng i-band-aid. Meron ba kasing crossing card mo, Four of Cups, tsaka flexibility.
Natin tawagin si ano, Lulu. Lulups! Wala, lumabas siya. Si Mikay tulog eh. Bibig ko. Ayan. So, ano ba yung kuklose sa'yo? Four of Cups. Well, minsan kasi mahirap talagang, ano, aminin na natin, Virgo. Ang hirap din talagang may mga moments nagpapanggap tayong kaya natin. Ay, yung mga tipong, I'm good, pero lumuluha. Yung tipong sinasabi natin, lumalaban pa rin, kaya pa din. Pero ang reality andun is, umiiyak na tayo at the back, umiiyak na pala yung puso natin. So, andun yung punto na pinapaalala sa'yo ng cards na bakit kailangan mong pahirapan yung sarili mo? Why are you trying to, bakit mo tinatago yung totoo? Hindi, alam mo yung, hindi nakakatulog yung pagsisinungaling natin na yan, Virgo. Kung hindi talaga kaya, aminin tayo. Kung pagod tayo, sabihin natin. Kaya, iniiwasan mo kasi mag-breakdown eh. Iniiwasan mo na baka mamaya, hindi mo makontrol, sunod-sunod na lumabas yung nararamdaman mo. It's okay. Just be sure na tamang tao yung kaharap natin. Alam mo yung parang pinipilit mong ipakita na malakas ka kasi kinikip mo yung image na yun. Huwag ganon. Virgo is called the house of service. Kailangan, yun, parang, kumbaga, naisip ko nga dun si Mary Magdalene eh. Ay, si Martha pala, yung kapatid ni Mary Magdalene, ni Lazarus, na sobrang maasikaso siya nung nandun si Jesus sa, bisita siya doon sa bahay nila Mary, saka ni Martha. Alam mo yung tipong ano, kasi yung binibigay mong ganun, hayaan mo naman sila yung magbalik sa'yo ng pagmamahal sa ganung pamamaraan. At mahirap maging tinatawag vulnerable, mahirap magkaroon ng open heart towards other people, pero mas mahirap kapatid na kinikimkim natin 'to. May limit ang emotions natin. May limit yung capacity natin to love, to to be healed. May limit yung kaya nating bitbitin sa puso natin. And kung hindi mo hahayaan na, if you're Christian, kung hindi mo hahayaan na tulungan ka ng ibang tao, then lumalabag ka sa isa sa mga commandments na nakasulat sa letter ni Apostle Paul to the Galatians. Galatians 6 chapter 6 verse 2. Carry each other's burden. Bitbitin niyo ang pasanin ng bawat isa. So pinibitbit mo yung pasanin ng iba pero hindi mo hinahayaan tulungan kang bitbitin yung pasanin mo. Lumalabag ka doon sa kautosang yun. It's time. May mga pinapadalang taong universe sa'yo na alam mong capable na makinig sa'yo. Minsan talaga nagcharat lang talaga yung mga yun. Pero willing sila makinig. Willing sila maging tenga kung saan marinig yung bawat hinaing mo na hindi ka huhusgahan. Medyo intense yun. So, ano ba yung crowning card mo? So, meron tayo ditong The Hangman, tsaka Come to the Edge. Alam mo, tipo sa Hangman kasi is about also enlightenment. Try natin tumingin-tingin din sa paligid natin. Let's try naman na, ano, na tingnan natin yung mga bagay from a different perspective. Andun kasi na parang, ano ba ito put into the right words? Andun yung moment kasi na kailangan mo bigyan din ng tamang, tingnan yung mga bagay from a different angle. Parang, kasi masyadong masakit magsalita si ganito, kasi ganyan. Dude, that is strictly normal. Andun kasi na ano, na kailangan bigyan mo din ng point na, ano ko ba input, ano ba yung tamang words na gagamitin natin? Yung point na ano, kailangan mong tingnan yung mga bagay mula sa ibang anggulo. Kailangan mong bigyan ng avenue. Na 'di ba? Parang minsan kapag yung may mga message tayo na nakukuha, parang baliktarin mo yung phone mo or basahin mo siya mula dulo papuntang simula. Nag-iiba yung message, nag-iiba yung nakikita natin. Same thing with you. Gusto mo lang naman baguhin yung perspective din ng mga tao tungkol sa'yo. Pero paano mangyayari yun kung andun yung punto na nililimit mo yung sarili mo sa
sa mga gano'ng bagay. So, sabi dito ng come to the edge kasi bumalik ka sa center mo. Bumalik ka, alam mo yung parang yun yung sa mga desires mo, mabalik ka ulit dun sa, iba sa inyo sasabihin nyo na, na-miss ko yung dating ako. Oh, nami-miss mo pa rin dating ikaw. Pwede mo din, may option ka pa rin ibalik yung sarili mo, yung dati mong ikaw. It is up to you. Nasa desisyon mo yun. Bakit masyado kang, bakit hindi mo magawa? Babalik tayo sa una mong cards. Kasi nga, andoon na, naka-build ka ng persona sa harapan ng ibang tao na ganito ka, palaban ka, strong ka, alam mo yung mga pasikot-sikot, madiskarte ka, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun tayo. Hindi lahat ng pagkakataon malakas tayo. Sabi nga ni King Solomon time to be, hindi ko alam kung nandun yung passage niya, pero siguro parang gano'n yung sinasabi niya, a time to be strong and a time to be weak. May oras para tumawa, may oras para umiyak. Yun lang naman desire mo eh. Yung dating ikaw na marunong magsabi ng anong totoong nararamdaman. Totoong bitbitin mo. Totoong tinitibok ng puso mo. Yung foundation mo is a Two of Cups and Message in a Bottle. Alam mo yung, sino naman yung gusto mo eh? Because nga House of Service, so karamihan sa inyo, ang isa sa mga love language nyo is gumawa acts of service, yung tinatawag. Yung tipong gumagawa kayo ng mga bagay para sa ibang tao. And that is nice. Wala naman tayong problema doon. Ang siste lang kasi parang feeling nila ng mga tao, responsibilidad mong gawin na yon. Instead na nakikita nila yon bilang pamamaraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila, inisip nila responsibilidad mo na dapat ginagawa mo siya. Hindi mo na siya tuloy nagagawa dahil sa pagmamahal. Ginagawa mo na siya kasi parang unspoken, hindi sinabi pero pinaramdam na obligasyon mo. Um, Virgo, hindi ano tawag dito, yun yung pinaka, parang, ano pa sabihin yung tamang words? Hirap mag-isip din minsan. Siguro hinihintay mo lang simpleng thank you, i-acknowledge ka na sabihin natin ikaw yung gumagawa, sabihin natin acts of service mo, ikaw lagi yung gusto na kapag may magulo yung bahay, pinipilit mong tumulong or mag-ayos. Kasi parang acts of ano yun na yung love language mo. Then parang ginawa na nilang obligasyon. Parang sana man lang ma-thank you ka, ma-acknowledge na, ay, thank you Virgo kasi maayos yung bahay because of you or naging kampante kami kasi everything is okay. You did what you did. You did those things, ginawa mo yun. And we would like to appreciate you for that. Yun lang naman hinihintay mo, di ba? Para it's a form of acceptance. And it's actually a love language na yung words of affirmation. Ooh, ay, yung past mo, meron tayong two of wands and exchanging gifts. Mukhang pagkataon selected to sa mga Virgo. Hindi para sa lahat tong part na to. Two is about balance, one is about passion. And exchanging gift, it's give and take. Ah, I'm happy para doon sa ibang Virgo na nahanap nyo or nahanap kayo ng mga taong sinusuportahan kayo one way or the other. Kasi ang nakita ko dito sa House of Virgo, andoon na may iba sa inyo, gumagawa kayo ng paraan para meron kayo noon in the past na or pwedeng recent lang tong past or talagang matagal na past na para madugtungan yung pinansyal na pangangailangan. Para makadagdag kayo may panggastos. Pero andun kasi na siguro may mga ganong tao talaga, napaka-nega, na para sa kanila, what you're doing, parang wala naman yung mangyayari, pinapagod mo na yung sarili mo.
Ano, kakarampot lang naman yan. O kaya kung yung sinasabi sa'yo diretso, maririnig mo or aabot sa'yo or ay yung tipong napag-usapan ka tapos makakarating sa yung screenshot. Parang, ang gusto mo lang naman makatulong eh. Ito yung pamamaraan na alam mo. Ito yung pamamaraan na available para sa'yo. Ano man lang, di ba? Sana man lang marunong sila mag-appreciate. Sana man lang nakita nila yung desire mo to be healthy, to be the person who would love to help. Sana naisip nila na at least ikaw gumagalaw. Hindi sila parang, hindi katulad nila na puro puna, puro negatibo, puro na lang sat-sat. Yung puro na lang pagpipapamukha na mas marami silang ambag kumpara sa'yo. Sana may maisip nila. I hope. Kasi sa bawat action natin, may kalakip na karma din yan eh. Yun yung sabi ng exchanging gifts eh. Do good, receive good. Do bad, receive bad. Ang masakit nito, ang concept ng Bible sa karma, kung alam ko sa Amos yun eh, kung tama ako. Book of Amos, I forgot kung saan doon. Sabi nun, itanim mo ang hangin at aani ka ng ipo-ipo or aani ka ng buhawi. Good luck. Diba? So, do continue doing what is good. I-continue gawin mo yung alin tama. Ano nga ba yung changes na makikita natin sa'yo? So, we have here is, nakakaloka yung mga readings lately So, we have here is the world tsaka loyal heart. Hindi naman kasi, magiging, kumbaga, the loyalty, andun pa rin siya. Yung love, andun pa rin, mamahalin mo, magkakaroon pa rin ng acts of service, pero sa sarili mo na. Sa piling tao na. Yung mga tipong ano, dati parang lahat na lang, sige, sige, kasi kapatid ko siya, pinsan ko siya, magulang ko siya, anak ko siya, pero may kayo, di ba? Andun na matututo na si Virgo paano maglagay ng tamang boundaries. Maglalagay na siya na parang, okay, itong taong 'to, wala 'tong dinala ko, hindi pa sakit, sama ng loob, negatibong komento, sakit ng ulo, then maglalagay na ako ng space sa aming dalawa. At yung oras na imbes na ginugugol mo o yung pagmamahal na dapat binibigay mo sa taong yun since nire-redirect mo na, gamitin mo ngayon sa sarili mo. Gamitin mo naman ngayon para ikaw naman ang makaranas nun. Ikaw naman ang tatanggap. Para sabihin natin yung spotlight nasa sa'yo. Yung itutok mo na natin yung spotlight. Parang ikaw mo na bida. Diba? Bida ang saya. Ano ba kasi yung physical environment mo? So, meron tayo dito 9 of Wands and time to go. Uy! 9 kasi is about, knowledge, learning, tapos Wands, passion. It's time to go. Alam mo, may mga tao ka may mga bagay ka din na parang kailangan mo na i-let go. Literal mga bagay. Literal mga, siguro, pwede may pamigay or i-garage sale mo para pagkakitaan. Kasi those items, ito feeling ko pilito eh. Yung mga gamit na yun, it holds a lot of memories. Pero more than the memories, broken promises kasi and broken dreams yung simbolo niya. Siguro example, ang kunyari naisip ko na pinaka-example nga sing-sing, ganyan, ang kasal na sabihin natin, yan, worst case scenario naisip ko, na nagloko yung tao. So, kumbaga naiwan sa sing-sing. Parang memories kasi na mag-asawa pa kayo, parang, pero it also reminds and brings a lot of negativity kasi symbol na siya ng broken promise eh, ng broken vow, ng broken dreams, mga sirang pangarap. The card is advising you sa physical mo, let it go. Bitawan mo na sila. Some of those, may mga items na kailangan mo nang ibalik. Isip ko mga damit, ganyan.
At may mga bagay naman kailangan mo na talagang sirain or may mga bagay na puwede mong ibenta para pagkakitaan or ipamigay. May chika ako sa inyo. Share ko lang dito. Before kasi, meron akong partner ta's meron kaming singsing pareho. Silver yun ring. Naka-engrave dun yung initials na pangalan namin tapos yung date kung kailan naging kami. Eh, ang mokong nagloko. Hindi ako, siya. Kasi hinahabol niya ako from Santa. Ang weird nung ano, lakas baka K-drama. Sa Quezon City ako nakatira noon tapos sa Santa Ana, Manila siya. So from Santa Ana papuntang Makati, Guadalupe, sumunod siya. Naka-jeep ako, nandun siya sa jeep, saka nakausap niya, walk out na ako dun sa bahay nila, sobrang sama ng loob ko, eh. Ayoko muna siyang kausapin. Tapos nag-ano ako, nag-MRT ako. So in-expect niya kasi sa may SM North ako nung dati nakatira. In-expect niya, dun ako bababa. Nagulat ang kuya mo kasi bumaba ako Cubao Station sa Farmers. Ta's baba din siya, ganyan. Naka-MRT card kasi kami pareho. Lakad ako. I promise, umabot ako. Alam mo saan ako umabot? Sa may Solid North. Sumakay ako ng bus. At hindi niya kinaya, sumakay ako ng Baguio. Anong oras yun? Parang ano yata yun, eh. 7:00 ng gabi o 8:00. It's ano ko, parang chance passenger. Hindi siya nakasunod. Tapos during the whole trip, paakyat ako ng Baguio. Sing nga, laro ko siya dito. Andun yung point na gusto ko maiyak kaso nahihiya ako sa katabi ko. Then pagbaba namin, andun na, naglalakad-lakad ako. Hindi ko maalala kung saan specific na lugar, tinapon ko yung singsing. It's my way of releasing myself. Hindi ko siya kaya pamigay, eh. Tinapon ko siya. Tapos alam mo yung tipong nagpaumaga lang ako dun sa Baguio. Then, text na siya wala pa akong Facebook, eh, so for the cellphone talaga. Text siya ng text, tawag na siya ng tawag. Eh, hindi pa uso power bank. Ano, namatay ng phone si bakla. Hanggang siguro nagpaumaga, breakfast, then umuwi na ako. That physical item na nirelease ko, binitawan ko nun, tinapon ko somewhere in Baguio. Dun ako na-release na parang, ay tapos na, tama na. Nagsinungaling ka na, eh. You broke my trust. Yun yung pinaka-importante sa akin. Sinira mo yung tiwala ko. Tama na. So, yun. It helped me to move on real quick. Ang bilis talaga. Same thing with you. Depende sa'yo kung gusto mo umakyat din ng Baguio, makita na lang tayo dito. Pero sometimes yung mga physical items, yun yung mga nag-iiwan ng marka. Kailangan natin makawala sa talikala niya. Ito rin ang kwento ko sa inyo sa part ng life ko. Okay, so ano ba yung emotional environment mo? So meron tayo dito Four of Swords tsaka Orphan. Alam mo yung, sorry sa term Virgo, pero medyo tigil-tigilan natin or bawas-bawasan natin yung part na medyo ano tayo, medyo madrama. Andun kasi yung feeling natin na masyado tayong mag-isa or wala tayong kasama, walang kwentuhan. Dude, meron naman talaga, eh. Andun lang kasi na siguro yung issue mo na hindi ka makapagtiwala is nandoon. There are people na nasa paligid mo, willing makinig, willing kang damayan. Hindi mo lang siguro nakikita o mas masakit, ayaw mong makita o ayaw mo 'tong pansinin. Alam mo, Virgo, opportunities yun, eh, na binibigay ng universe at bin 'wag mong hayaan na lumagpas yun. Nagbigay ka ng affection, eh, again, acts of service. Nagbigay ka na ng pagmamahal mo sa pamamagitan ng ikaw ang nasisilbi. Hindi ba puwedeng sila naman ang gumawa nun para sa'yo? Hindi ba puwedeng sila naman ngayon ang magsusukli dun sa kabutihang ginawa mo, sa mga ginawa mo dati? Bigyan mo sila ng chance.
Bigyan mo ng pagkakataon. Hopes and fears mo is the King of Swords and happy. Ano yung hope? It's actually for more on hope. Yung hope mo talaga, simple lang. To be happy. Yung happiness kasi nakikita mo is yung fulfillment na may mga bagay ka nagagawa, may mga bagay kang napagtatanto, or may mga bagay ka na nakaka-accomplish mo for yourself and for others. And alam mo yun, ang laking ano yun eh, para sa'yo, kasi ito, itong part na to, siguro selected din 'to. Yung iba sa inyo na parang, "Naku, hindi naman ako masyado nakapag-aral or kinapos din naman ako sa kaalaman, pero nagagawa ko na mapasaya sila." It's also parang reward na sa akin yun. Alam mo, Virgo, that is para sa'kin napaka-selfless ng pagmamahal na yun. Kasi you find happiness in making people happy. Yung nagiging masaya ka kasi nakakapagpasaya ka. Pero sana, wish ko din para sa'yo, maging happy ka din para naman sa sarili mo. Na hindi lang yung happiness ng iba ang isa sa alam mo, pero kung pwede, yung happiness mo na rin, yung outcome mo. We have here is the Knight of Wands and the Fates. Well, the Knight, this is a younger male energy. Wands is about fire, about passion, so this is also about air knowledge. Alam mo, papalitin mo na yung circle mo talaga eh. Ang nakikita ko dito, parang pipiliin mo na yung mga taong na magiging involved sa buhay mo. Pipiliin mo na yung mga tao na magiging connected ka. Pipiliin mo na yung mga tao na siguro pagbibigyan mo ng magbubuhusan mo nung pagmamahal na kaya mong ibigay. Kasi siguro ganun talaga. Hindi naman lahat ng tao kasi marunong mag-appreciate. Parang sa pagtatanim, hindi naman lahat ng lupa is mataba para pagtamnan. Yung iba, kailangan mabato. Yung iba, masyadong maraming tinik, madaming damo. Iba naman, masyadong matigas ang lupa, pwedeng kainin to ng mga ibon. Maging wise ka. Magde-develop yun sa'yo. Huwag ka magtataka na medyo mababawasan ng konti yung mga tao sa paligid mo. Huwag ka magtaka na may mga tao na unti-unti mo nang malalayuan dahil alam mo na yung totoo nilang mga at walang masama doon. At naway nakatulong po ang reading natin sa'yo. Tandaan yung readings natin, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Sa mga naghahanap po or kailangan po ng private readings or spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking personal account and Facebook. The link is in the description sa baba. And if you also, kung gusto niyo rin pong tulungan na lumago ang ating channel, you can click the join button o yung thanks, yung parang heart. And to send donation, you can use GCash or Maya. The number is in the bottom of the screen po. So Virgo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from Latinad Benguet, habang nilalamig po kami ni Mikay, you do have a great day and stay safe and sana magkita tayo very soon. Goodbye po.